siya sa kanyang pangatlong termino bilang City Mayor ng Makati. At hindi po ninyo na itatanong, dati rin po siyang mambabatas. 3 termino rin po siyang naging kongresista. Ang tinutukoy ko po ay si Makati Mayor, ang ganda, no? Abby Better Binay. Mayor, magandang araw po sa inyo. Magandang araw, Tuning. Opo. Siguro marami nang tumatawag sa inyo ng Abby Better ngayon, ano? Naiba natin yung apelido ko nga eh. Hindi na Pati mga bata kumakanta na ng maganda yun yung campaign manager ko, yung mga bata. Sino boboto natin? Abby Better. Abby Binay. Tama po. Kumusta po ang pag-iikot nyo so far? No? So far, okay naman. Nagpunta na tayo ng Iloilo, ng Cebu, ng Bacolod. Nakakapagod. Pero hindi pa tayo masyadong nag-uumpisa kasi Feb 11 pa talaga yung bakbakan na sinasabi natin. So, I can't wait till it's over. Kung sa bagay. Pero ang tingin ko, ang peculiar sa sitwasyon ninyo, nagtatrabaho pa kayo bilang nanay ng siyudad, no? Yun nga yung lugi sa akin kasi lahat ng ako lang ata ang kandidato na may full-time job. Dahil dun sa yung iba na running for re-election or syempre pag natapos na yung Senado, wala na silang gagawin, hindi sila kailangan pumasok. Ako kailangan araw-araw pumapasok pa rin, may trabaho pa rin na nag-aantay para sa akin, may papel, may bundok na papel na nag-aantay. Paano niyo po minamanage yun? Hindi ka na natutulog. Hindi naman. Nag-uuwi ka na ng papel sa bahay. Ang usapan naman po namin dun sa Alyansa is 3 days in a week. So I still get 4 days na... Yung 3 days na yung kasama weekends doon? Isang weekend. So, two weekdays and 1 weekend. So, yung ima-maximize ko na lang siguro yung... Kasi kailangan ko pa magkasal. Hanggang ngayon, ginagawa niyo pa? Kailangan kasi magkasal ako at least twice a month. So, baka hindi matuloy yung kaya kailangan ituloy pa rin natin yung kasal. So, kailangan ko pa rin gawin yon on a regular basis. Napakahirap po. Marami na tayong nakausap na mayor. 24/7 yung pagiging mayor, no? Pagkatapos, meron pa kayong on the side. Ito nga yung pagsisenador. On the side nga lang yun. On the side lang yun. Kasi sabi nyo nga kanina, hindi pa naman campaign period. Pero kailangan nyo ng makilala ng mga tao. Alin po yung, sabi nyo nga kanina, yung hindi ka na matutulog, kulang kayo sa tulog. Nakakatulog ba kayo sa kalsada? Sa aeroplano ka na lang matutulog. Okay. Sa biyahe. Talent yan, ha? Talent yan, nakakatulog kayo sa aeroplano. Bakit? Kaya marami ho, hirap na hirap matulog pagka nasa aeroplano. Actually, yung problema ko, pag overnight yung... Pag nasa out of town ka na overnight, doon ako medyo hirap kasi hindi ako sanay na natutulog mag-isa. Opo. Sama niyo si Kong. Nangangampanya din siya so hindi pwede. Kaya parang mas nakakatakot yung kunyari sa mga lugar na naririnig mo yung mga mga tutubi, mga gano'n. Ay, mga kulig. May mga tuko, gano'n. Siyempre, wala naman tuko dito sa Maynila, di ba? So, merong kapit tuko. So, yun yung mas gusto ko natutulog, nap na lang siguro if ever. Pero mas gusto ko natutulog kaysa kumakain. Ako sa bagay, yung iba. Kasi mas importante sa akin yung tulog. Kasi kung hindi, mas mabilis ako nagkakasakit. Okay. Sa ngayon po ba napuntahan nyo na ang lahat ng mga probinsya? Kahit naman nung tumatakbo pa ang tatay nyo, kahit pa paano, sumasama din siguro kayo. Hindi ako nakakasama nung nag-ikot si Dad. Doon sa 3 eleksyon na tumakbo siya for national. Kasi nasa kongreso naman din ako noon. So, ako yung taong bahay. So, hindi ako nakasama kay Dad. So, first time ko pumunta sa Bacolod, first time kong pumunta sa Iloilo, hindi naman first time sa Cebu. So, yung Davao, I think 2 beses na ako nag-Davao. Pero ito talaga yung lilibutin mo yung kasulok-sulukan ng mga lugar sa buong Pilipinas. Pero it's also a rude awakening for me kasi pero ako, puro Metro Manila lang. Ngayon, nakikita ko yung sitwasyon sa probinsya. Nakikita ko yung ibang issue ng mayor ng isang maliit na munisipyo. Iba din yung issue ng isang
governor ng isang maliit na probinsya na nagko-compare kami. Sabi ko, paano ba budget mo? Eh, ikaw, Mayor, magkano ang budget? Sabi ko, huwag mo na itanong magkano yung budget ko. Kasi baka mahilo ka malula ka dun sa... But imagine na kinakaya nila na ipatakbo yung lugar nila with very limited resources. So, galing din. Kumbaga, lalo yung nakikita ng kahalagahan ng development sa kasulok-sulukan yan. Tsaka yung tulong na kailangan na hindi nakukuha. Lalo na ng mga probinsya. Kasi sa Makati, maswerte kami. Dahil hindi naman kami dependent sa national tax allocation. Maswerte kami doon. Pero paano yung mga lugar na ang liit lang ng pondo na baka pang sweldo lang ng empleyado lang yung kaya doon. Kaya wala masyadong progreso doon sa lugar nila. Okay, bago nga natin puntahan yung bakit ba kayo tatakbo sa Senado, pwede bang bigyan niyo muna kami ng parang update lang kung ano meron ngayon sa Makati? Kumusta ba Makati? Magkano na ba budget ng Makati ngayon? Annual budget? Annual budget namin, if I'm not mistaken, nasa 21. 21? Sana all, no? Yung SEF namin, mga 2. Opo. 2B, yung aming SEF. So, yun yung para sa aking mga eskwelahan. Opo. Nabalitaan ko, yun na yung budget ng isang probinsya. Totoo. 2B. Sabi ko, SEF ko lang yung 2B. Sabi, naku ma'am, sana all. So, magtataka talaga ako paano nila napagkakasya yung napakaliit na pondo sa probinsya. Masyado na maraming benepisyo dito sa Makati. Ayoko na nga masyadong ipagmalaki kasi baka lahat sila lumipat na lang dito sa Makati o baka naman gumaya kami sa California. Diba yung California gusto nang humiwalay sa US. Baka pwede natin gawin sa Makati yung Makati. Pero maswerte ko kami kasi maganda yung healthcare namin. Kami lang po ang lungsod na nakakapagbigay ng talagang libreng gamot. Nagbibigay kami ng insulin, yung only dialysis namin, nagbibigay kami ng chemotherapy. We partner with private hospitals. Pag hindi kaya ng ospital na Makati, kami na ang nagbabayad para doon sa mga pasyente na nire-refer namin sa private partner hospitals namin. For education, more than the free food, free uniform, free shoes, free bag, free school supplies. Wag na yon. At the end of the day, ang titignan palagi natin is yung input, yung output ng mga bata. Sa National Achievement Test ng aking grade 6, kami po ay mas mataas. Kami siguro ang pinakamataas sa NCR at saka sa buong Pilipinas. Wow. For grade 6. So, kumbaga sulit naman. Sarap sa pakiramdam. Kasi merong